Day 3 here in Sorsogon and welcome to my mini vlog. At napakarami palang pwedeng pasyalan dito sa Sorsogon. Kulang na kulang talaga yung 3 araw mo pag pumunta ka rito. Tara, samahan nyo kami mag-enjoy at maligo sa dagat. Let's go! Ito nga pala yung kwento kung bakit kami nagkaayaan ni Omar sa Sorsogon. Para lang ihatid yung cellphone ng nanay ng kanyang girlfriend. At yun na nga, hindi ko naman alam na aabot pala ng 3 araw yung pag-i-stay namin dito. Wala talaga akong kabaong-baong kahit brief at short. Kaya nga nagpunta kami dito sa palengke para maghanap ng brief at saka ukay-ukay na damit. At sakto nakapili nga pala ako dito ng 2 sando, tigsa 10 piso lang o di ba nakatipid. Yung shirt naman hindi na ako bumili kasi para na akong pare sa sobrang haba. Kailangan nga pala sa ukay-ukay, magaling din kayo mamili. Kasi minsan akala mo maganda yung napili mo pero may butas pala. Alam niyo yan mga nag-ukay-ukay, shoutout. At ito naman si Omar ay namimili na susuot niya daw sa GS Pram, charot. Sa mga oras nga talagang yan ay wala talaga akong kabrip-brip na isusuot dyan kaya namimili na ako ng bibili kong brief. Alam talaga ni Omar na wala talaga akong suot na brief dyan. Pagkabili ko nga pala ng brief dyan ay akala ko okay na. Yung pala hindi. Alam niyo kung bakit? Ay napakasikip. Naku, sikip na sikip ang itlog ko pag suot ng brief na yan. Puta patal. Sa mga oras nga ito, umuwi na rin pala kami ni Omar. Sabi niya, i-ready ko na daw yung camera ko kasi may maganda kaming dadaanan. Walang Diyos, super sa ganda pag nakita nyo talaga to. Para ka nakarating na rin sa Greece yung style ng kanyang sports center. Ma-amaze ka na lang talaga sa sobrang ganda ng Sorsogon. Okay na lang talaga ako sa walang brief kaysa naman sa hindi ko makita kung gaano kaganda ang lugar na ito. Tiyak mapupuno ng video at selfie ang picture mo sa sobrang ganda dito. Kung pupunta ka nga pala dito, kailangan may cameraman ka para maganda-ganda naman yung anggulong pipicturan mo at pagbibidyohan. Pagdating naman dito sa labas ay makikita nyo napakagandang imahe ng Leon. Gusto kong ambitinan yung panel dyan kaso masisira, baka makulong pa ako. Pagkarating namin sa bahay, nandito na rin pala si paring Helshin. May dala na siyang bangus para lutuin namin doon. Ginamitan niya na nga yan ng mekos-mekos galing India. At sinubukan naman ni Omar buksan yung cheese kaso hindi naman marunong. Charot. At pagkatapos nga namin mag-prepare ay umalis na rin kami. Yung iba nga palang handa ay dala ng kanyang mga biyanan. Nangangamba nga kami dyan kasi baka sa dagat pa umanak yung asawa ni Helshin. Sa sobrang excited ni Omar, gusto niya pa ilagay yung bangus sa U-box. Akala mo naman magkakasya. Ganito ang masarap kasama sa galaan, yung mga tropa na biglaan lang pero natutuloy talaga. Pero naman sa susunod, walang joy, mag-ambag ka na para may pakinabang ka. Charot. Dito nga't kinuha ko si Omar at saka yung kanyang JF na nakamotor. Feel na feel talaga yung vibes na ride with me. Pagkatapos nga na ilang minuto ay amoy na namin ang dagat. Amoy pa lang malansa na. Charot. At dito nga pala kami napadpad sa maraming bacon. Ang gayon bakon. Yung tipong pangalan pa lang, ulam na. Sa sobrang mahal nga ng gasolina, kailangan mo talaga magtipid. Pero pagdating talaga sa dagat, walang tipid-tipid. At dito magpapasalamat na naman talaga tayo kay paring Helshin. Talagang tinupad na naman yung pangako niya, talagang igagala kami dito sa Sorsogon. Ay napakagaling talaga. Shoutout. Sa mga oras nga pa lang ito ay kailangan natin itama yung mga lugar na binablog natin. Kasi mali-mali talaga yung vlog ng mga lugar ko dati pinuntahan namin. At dito nga pala kami sa Jonedas Resort na padpad. Tawan-tawa nga pala ako sa mga oras na yan kasi dito pa talaga dumayo ng tayo yung 2 alaga ni paring Helshin. O alam mo na, ikaw pare magdadako talaga ng mga taing yan. Yung tipong akala mo mag-enjoy ka lang pero tagatakot ka pala ng tae. Akala ko pre sariwang hangin ang maamoy ko, yung pala sariwang tae. O ayan, bukod sa tumae, inihian pa ang amo. Yan tuloy, 2 days pre si paring Helshin. Sa mga oras nga pa lang ito ay hapon na pero marami pa rin naliligo sa dagat. Schedule pa lang ang pagluluto namin sa mga oras na ito. Pag ganito talaga kakalma ang dagat, masarap talaga mag-beach. Pero guys, mas masarap talagang maligo pagkagabi. The best, mas mainit. Habang niluluto nga muna namin ang pulutan namin bangus, ay nagsimula na rin kami kumain ng pansit. May mga karne dito, kanin, napakaraming pamimilian. Talagang pinaghandaan talaga yung outing. Ganito ang lakad, sure ball. At dito nga habang kumakain ako, binigyan ako ni Omar ng halo-halo. Napakasarap nitong halo-halong ito, grabe. Bagay na bagay sa mainit na panahon. Siyempre, bago natin kainin, picture-picture muna. Buti talaga sa mga panahon ganito ay maasahan mo si paring Omar na mag-video-video sa iyo. Lalo na kung mga ganitong sitwasyon, napakaganda ng tanawin, di ba? Tapos kumakain ka ng malamig na halo-halo. Sarap. At syempre, dapat hindi tayo magpatalo. Dapat may mga moments din siya na kasama yung GF niya na napaka-sweet. O, diba? Sa mga oras nga yan, nag-iisa ako sa Dalampasigan. Alam niyo naman, pag single, lagi kang mag-isa. Ay, charot. Sa mga oras nga yan, iniisip ko kung ano na naman kakainin bukas. Joke lang. Ito at nagluto na rin kami ng barbecue. Yan nga pala yung special hotdog ni Omar. Uy, walang ganun. Mga oras nga yan, ay takam na si paring Helshin. Inom na yan. Let's go. Omar, patingin ang pulutan. Dadapa. O diba yung sa sobrang excited mo makain, no, madudulas ka pa. At dito nga naghahanap na si paring Helshin na magandang pag-inuman. Iniiwan na talaga yung asawa doon, makainom lang. Charot.
Sabi nga namin sa mga oras na ito, enjoy na namin yung mga ganitong moments kasi sa oras na lumabas din yung baby ni paring Hilshin ay magiging busy na siya. Tapos pag nagkatrabaho na kami, maghiwa-hiwalay na ulit. Magiging alipin na naman tayo ng mga salapi. At inabot na nga pala kami ng dilim sa pag-iinom. O ganito talaga pag nagiinom kami, abutin ka talaga ng dilim. Pero masayang kasama tong mga to. Sa mga oras nga pa lang yan, ay kachat ko na si paring Andre. Busy nga pala ngayong araw kasi tumulong daw siya sa pagtatrabaho. Sabi nga nila ipapuntahin na daw para makapag-inom kaso late na. Ayun, sumagot naman siya na pupunta daw. Natapos na nga rin yung inuman namin pero kumain muna kami habang hinihintay namin si paring Andre. Pagkatapos kasi niya maliligo na rin kami mamaya. Ayun nga, busog na naman amang yan. Proud to be. Ito talaga yung pinaka-the best na maliligo kayong gabi. Sobrang init sa pakiramdam lalo na pag lumublob ka sa tubig. Matatanggal talaga yung pagkalasing mo pagka iniligo mo. At dito nga dumating na rin si paring Andre at pinapakain na namin kasi wala na yung alak namin, konti na lang. Kain na. Kain na. Nahuli. Liligo mo na ako. Paalis na. Hindi na masaya. Hindi nakaligo. Let's go. Dito ngayon naghiwa-hiwalay na kami at uwian na naman. Tapos na naman ang panibagong araw. At super excited na naman sa mangyayari kinabukasan. Ayun na nga, nakahabol si paring Andre. At yun na nga, may dala pa kami talagang special puto pag uwi. At dahil nga nabitin kami, babalik kami sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa panonood. Mwah!